Maraming salamat kay Engineer Edison and then kay Sir Paul. Nakabit na ang ating main door dito sa labas. Final say, natanggalin na daw to. Ipapatong na lang daw yan dito sa may taas. Dati, pinapangarap lang namin to ni Mu. Ongoing na yung pagka-touch up ng ating mga walls. Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ni Mu, and finally, ayan, nandito ulit tayo para magbigay ng house update sa aming pinapagawang dream house. So actually kahapon is nasa IKEA kami para mag-check ng mga furniture na po pwedeng mailagay dito sa may dream house namin. And actually upon checking, maraming magaganda na mga furnitures na nandun. Pero yung sofa kasi siguro baka ipa-customize namin. Isa yun sa mga consideration namin guys. Ipa-customize kasi may gusto si Mo and then ako na i-achieve dun mismo sa area na walang available dun sa IKEA. I don't know kung nagko-customize din sila ng sofa. Pero I think nagko-customize sila. Hindi lang namin natanong. Kasi sa mga modular cabinet, actually nag-inquire din kami. Nagko-customize naman sila sa modular, pero yung sofa hindi namin siya na-inquire or natanong. So anyway guys, maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta po sa aming daily upload, sa aming house update. Ayan, alam ko guys, ang dami sa inyo na super excited na, and actually kami rin na-excite na rin lumipat dito, but unfortunately may mga circumstances nga na hindi tayo mga inaasahan na nangyari, yung mga delays, and we are so thankful and lucky dahil alam mo yun, despite na mga nangyari yung mga delays na ganito, ang daming mga sumusuporta sa atin, especially yung mga architects, engineer. Ang dami namin nakakausap ngayon guys, especially pag nag-update kami ng bahay and concern sa mga nagaganap dito sa bahay. So actually number one factor is yung roofing. Yung last na update namin na ganun ngayon nangyari sa aming roofing guys is number one, hindi talaga siya nakaklebe ng maayos. Number two is talagang yung profile ng roofing is hindi siya bagay dun sa klebe ng mismong roof namin. So actually maraming salamat kay Engineer Edison and then kay Sir Paul. Ayan, actually sila yung isa sa mga pumunta dito talaga on site para i-check yung aming bubong. Si Sir Paul ng Kaspar Roofing Channel. And maraming salamat dahil kahapon talaga in-inspect niya totally yung roof namin. And yun nga, na-find out nga na yung profile ng roofing actually maganda. Ang daming compliment ni Sir Paul regarding sa ating roofing. Pero hindi talaga siya naaayon. Kumbaga may binabagayan yung roofing natin. So hindi siya para dun sa may klebe na part kasi parang mostly 0-0 na yung pagkakaklebe ng roofing. So just in case daw na magso-solar kami, baka magka-problema in the long run since nag-i-stagnant nga yung mismong tubig sa bubong natin. Kung napanood nyo naman yung mga videos na pinresent ko last time, so ganon siya, how much more pa kung dire-diretso yung tubig or dire-diretso ang ulan. So talagang magi-stack. And na-find out din nila Engineer Ed and then Sir Paul na yung mismong mga tulo na nangyayari sa bahay ay dahil mismo sa mga dugtungan, flashing, ganyan, and yung mga hindi maayos na pagkaka-install. So I won't go further dun sa sa roofing kasi ongoing na yung discussion namin with our contractor. And nasabi naman nila na papalitan nila yung mismong roofing namin. And hopefully yung ipalit is hindi din siya yung tinipid talaga. Kasi may mga roofing din na sobrang nipis. Hopefully hindi yung ganon yung ikabit. And ire-request sana namin na yung double rib para at least hindi na gumamit ng tech screw. I don't know kung guys, familiar kayo sa ganon. Kasi sinabi sa akin ni Sir Paul, mas okay, recommended dito sa roofing nyo ay double rib and then wag na gumamit ng tech screw para pag nagpakabit kayo ng solar ay safe siya. Hindi siya yung kung anong ginamit na tech screw, yun din yung gagamitin na pang screw nila doon mismo sa solar panel na ilalagay. So ayun, sobrang dami naming discussion with
Engineer Ed, and then si Sir Paul, and also si Sir Ramil on the side, and si Architect Ramil. Maraming salamat po dahil every time na may mga concern din kami, actually nire-raise din namin sa kanya, and talagang on the go sila na sumasagot sa mga concern namin. Sana all ganon. Charis. 'Di ba? So, 'yun. Anyway, sa bubong natin, ongoing na yung discussion namin doon, papalitan ng roof. 'Yun, pero wala pang date kung kailan papalitan. Pero 'yun ang pinaka-plano talaga diyan para at least maiwasan na yung mga leakage, kasi aanhin mo yung magandang roof kung pangit yung pagkakagawa or pagkaka-execute, and puro mga tulo, 'di ba? Maruruin din yung entire na bahay. So sa mga na-stress sa ating roof, wag na po kayong ma-stress. Hintayin na lang po natin ang pagpapalit. Kung sino magpapalit ba ng ating roofing, and kung ano ba yung ilalagay nila sa ating roofing talaga. So ayun, and sa aming IKEA furniture shopping last time, actually nag-check kami, pinicturean namin yung ibang mga items na pupwede, na possible dito sa bahay. So sinend na namin actually sa aming interior designer. So ongoing na yung pag-check ng approval. Pero siguro mostly ibang mga furnitures like yung sa dining namin, kasi naka-customize siya into 8-seater. So baka ipa-customize na lang namin siya. So comment down below nga guys kung sinong magandang pwedeng paggawan ng mga furniture. Yung dito lang sana within Cavite, pero kung meron sa malalayo, hopefully yung reliable sana, kasi 'di ba minsan ang layo-layo, hindi nila nababalikan just in case may problem. So yun lang yung iniiwasan namin na na add-on na stress. Yun dito na lang para at least madali silang ma-call just in case na may problem kami dun sa pinagawa namin. So ayun, kaya don't worry guys, marami pang series ang bahay update na gagawin natin hanggang sa ma-turnover, ma-house blessing, matirhan namin to. Kasama namin kayo sa journey na to guys. So maraming salamat again sa lahat ng mga sumusuporta. So ayan, tara na guys at magbigay ng update dito sa ating pinapagawang dream house. Let's go. So ayan guys, dito sa ating carport. So actually kahapon ongoing daw yung pagpipaint nila nitong ating carport. Kaso natigil dahil nga bumagsak daw ang malakas na ulan. Actually, dalawa yung pinagpilian naming options dito. So, yung medyo ganitong kulay or ito. So, actually, ito is parang light gray lang. And then, ito is combination ng gray and black. So, we decided na ganito yung magiging pintura niya. Hindi pa to tapos guys ha. So, actually, parang sinample coat lang nila yan para at least ma-check namin or ma-approve namin kung ano yung mas better. So, ito yung medyo light. Ito yung combination ng light gray and black. So, parang ganun siya yung mangyayari guys. Oh, yung mismong application niya. Hindi siya super dark. Medyo lighter siya. Lighter shade siya onte. Para hindi daw magmarka ng puti-puti just in case na matamaan ng tubig. Hindi siya yung magke-create ng mga puti-puti. So, ang ganda ng mismong texture dito guys. So, ewan ko kung napapansin nyo or na-appreciate nyo yung texture ng ganito. Pero maganda siya i-apply din sa fence. Siguro soon, ipapaganyan din namin yan dahil madali lang naman daw yun. Hinaluan lang naman daw yung pintura ng ng pangmasilya. And then gumamit sila ng specialty na na brush para maging ganyan yung texture. So, ganyan yung magiging design or kulay ng ating carport guys. So, hindi ko lang masyadong makita visible. Pero, black naman siya, no? Comment down below guys. Black naman siya eh. Ayan, diba? Kasi guys, nung last time na na pina-approve nila, yung pinaint nila, sinample nila dyan is parang super dark yung pagka-black niya. So, sabi ko gawin yung medyo lighter side lang siya. Pero hindi naman yung nagkakalayo dito sa ating fence kasi baka maging chop suey ang mangyari dito pagka in case na pinapalitan natin ng other color. Kasi dito combination ng white, wood, black, at saka choco brown yung ating facade or yung ating labas. Kaya yun din yung gusto naming ma-achieve para hindi sana
iba. So maganda naman siya pagka sa malayo na side eh. Parang black din naman yung dating niya. Kaya okay na okay din siya. And dito sa ating labas guys, ay finally, sana final na to. Nakabit na ang ating main door dito sa labas. And ito rin guys, kinabit na nila yung ganitong ano na to. Lock na ganyan. So, ayan na. Final na yan. Sana hindi na baklasin ulit at tibagin. Kasi kung titibagin na naman yan, baka buti na naman tayo ng 10,000 years later. Ang daming nagagandahan guys. Ako nagagandahan ako dito sa aming main door ha. Parang ano lang siya, simple lang siya and ma-appreciate mo siya pag mapapansin mo yung mismong line na ganun niya. Kasi dito hindi masyadong visible eh. Ito kitang-kita dito sa side na to. Yung pagkaganon na design niya. So maganda naman siya guys. Ang dami guys na nagme-message sa amin na mga furniture na gumagawa ng main door. And gusto actually palitan yung aming main door kasi may mga magaganda daw, yung may mga pwedeng lagyan mo ng grove. Pero siguro saka na lang pagka nanawa na kami siguro sa may design ng aming main door. Pero maraming salamat. Actually, ang daming nagre-reach out din ng mga furniture shop na gusto nilang anuhin. So, one at a time guys. Tapusin muna natin tong bahay and saka natin i-deal yung mga yung mga ganyan. Pero maraming salamat po dahil ang daming interested din na maglagay ng kanilang mga masterpieces dito sa may dream house namin. Dito sa ating hagdanan is ongoing na yung pagpa-finalize nila ng aming handrail. So, hindi ko lang alam kung ano i-execute nila na plano dyan. Pero, ando doon pa rin yung mismong panel sa step. So, hindi pa rin siya natatanggal. So, hindi ko alam kung ano yung pinaka-final na say nila. Pero, ang sabi ni Foreman ay pinapakabit lang muna yung mga handrail sa kanila. Sa kanila hahabiin kung ano ang final na gagawin. So, ang iniisip ko guys, paano kung di namin nagustuhan? Anong gagawin? Backlash na naman. Final say, tatanggalin na daw to. Ipapatong na lang daw yan dito sa may taas. Ayan. So, dito na lang yan. Ilagay na lang daw dito yung mismong handle na yan. So, yun ang final sa ating hagdanan. Nasunod yung ating gusto and yung mas appropriate. Hindi lang gusto yung mas appropriate siguro na dapat dyan sa ating hagdanan. Kasi kung ipupush nila talaga yung ganong design ay wala talagang patutunguhan. Actually, yung mismong hagdanan natin and papangit lang talaga yung itsura. So, ayun, at least yung mga consideration na ganon and mga suggestion namin is nasusunod naman. Hopefully sa iba, ganon din. Dito guys, sa ating service gate ay ongoing na yung paglalagay ng pintura. Kasi nakakalawang na daw. So, ayan, hewan ko kung anong binubuga ni Kuya dyan sa part na yan. Pero ang baho ng amoy. So, finally mapipinturahan na rin yan para at least hindi siya kalawangin. Dahil pag mas kinalawang yan, mas masisira pa yan. So, yung mga wall dito ay for final painting pa or for final touches pa kasi hindi pa yan na pa-final talaga. Yan sa ating kisame, ganyan pa rin ang itsura. Diba? Wala pa rin nagbabago. I don't know kung anong plano nila dyan sa taas ng ating kisame. Dito sa taas ay ongoing na yung pagta-touch up ng ating mga walls. Kasi yung mga napansin ko nga guys na parang bubbles or parang nakasimangot yung wall. Ayan, so tina-touch up na nila yung area na to. Kasi nga naman medyo hindi siya maganda. So, ayan, tina-touch up na nila. So, nag-start sila dito sa may taas, pababa, para at least maayos. So, ganito yung ginawa nila guys. 'Di ba? Kasi actually talaga nakikita siya, pansinin siya eh. Kahit hindi siya closer look. Basta naanigan ng ilaw ay halatang halata siya. So, ayun, finally na aayos naman na nila yung isa sa mga pinunch list namin para at least maayos talaga. Diba? Ganyan.
O, dito din sa may area na to, guys. Inaayos na din. O, 'di ba? O. Yan, ang daming touch up na mga pintura. 'Di ba? Kasi kapansin-pansin yung mga guhit eh. Kaya, yun. At least na a-attend nila yung ating mga concerns. O, 'di ba? Yun pala eh. At least kahit papaano, nakikita natin na ina-attend nila yung ating mga concern. So, ganyan. Ganyan dapat. So, ayun, alam nyo ba guys, nagkakaroon kami ng realization na ito in general guys, paano na lang yung ibang mga walang means para, alam nyo yun, sabihin yung mga concerns nila, like yung ibang mga nagpapagawa ng bahay na walang like ganitong platform para at least ano yung mga information na nangyari sa kanila. So, nakakalungkot lang talaga. Actually, nakakalungkot lang yung mga nangyari sa industriya dito sa mga construction sa atin sa Pilipinas. Bibihira talaga yung masasabi nating may malasakit din sa mismong owner ng bahay. So, siguro soon magpagawa tayo ng construction company. And hindi natin ipapa-experience sa kanila yung mga na-experience natin na ganito. Kasi ang hirap especially kung hard-earned money mo yung idadala mo sa investment na ito. So, sobrang hirap, 'di ba? Ganun, sige, soon, yung vision natin na yan na magkaroon, i-manifest natin na construction company, di ba? Pwede natin pangalan na JK Construction. JK Construction. So, tignan natin kasi wala namang imposible basta pagsumikapan mo at paghirapan mo lahat ng mga bagay-bagay and papasaan pa ay makakarating ka rin naman doon sa gusto mong ma-achieve sa buhay mo, 'di ba? Nothing is impossible. Walang imposible talaga. Dati pinapangarap lang namin to ni Mu magkaroon ng actually pangarap talaga namin yung malaking bahay. Sa totoo lang. Yun ang pangarap namin talaga. Siguro isa to sa mga dreams namin na gustong ma-fulfill. Ayun, sa buhay natin parang may mga staging tayo ng mga ganyan na kailangan pagdaanan sa buhay. So, basta magsumikap lang tayo at magsipag araw-araw. Ganun. So, I'm not sure guys kung ganito rin yung gagamitin doon sa aming bubong na ipapalit. Ayan, mas okay to kasi wala nag-i-stock na tubig talaga mismo sa mayero, di ba? O, ayan o. Kasi before meron eh. O, di ba? So, disclaimer lang, pasensya nyo lang kung medyo hindi maayos yung pagkakakabit ng mga flashing dyan. Tsaka may bangas ng ating bubong. Hindi pa nga natatapos. May bangas agad, di ba? So, what a workmanship it is. Di ba? So, ganyan. Hindi ko sure kung ganito ang ikakabit dun sa may taas. Pero, baka ipa-double rib type namin. Hindi ko alam kung double rib type na ba to guys eh. Comment down below guys sa mga professionals po dyan. Pa-check po kung double rib type po ang kinabit nito or single lang. Single rib type. So, dito din sa isang room guys ay pinagbabatakan na nila ng mga ganyan. Itong ating wall. So, kaya marirectify na rin siya at saka maayos. Hindi naman siya crack guys eh. Hindi naman siya crack. Totally. So, parang, ewan ko, hindi lang ata kumapit yung pintura. Or yung application lang ng ng ating mga walls. Diba? So, ayan. Medyo naayos na nila pa unti-unti. Para at least matanggal yung mga chismis dito sa ating mga walls. Pero ang concern ko lang guys, yung ating ilaw. Ayan oh. Kung napapansin nyo guys, may mga spot na parang iba-iba yung ng ilaw. Hindi pa ba na-fix to kuya? Yun sa ilaw? Na-fix na? Hindi pa. Okay. So hindi pa daw siya naka-fix. Kasi parang palalagyan pa daw ng pandikit kaya siguro hindi pa even yung mga Kasi dito okay naman Medyo okay, hindi sabog-sabog yung yung ilaw niya. Or baka sa camera lang talaga. Siguro papaayos din namin. Baka yung pagkakabalagbag lang ng ilaw yung medyo kailangan ayusin talaga. I think yung pagkakabalagbag lang naman eh. Medyo pangit din yung itsura niya pagka
pagka ganun yung magiging itsura ng mga walls natin o kaya mga ilaw. Like ito. Ito nga actually add-on lang to eh. Ayan o, yung design na yan. Yan, ang ganda no. Kaso hindi nga lang na-achieve guys dito yung mismong center light. So dito kasi parang meron siyang pa-square pa na ganyan. Yung naka-protruded na na ilaw sa kisame. So parang ganito siya guys. Yan, yung magiging itsura niya. Kaso nga lang hindi na ata may execute dahil paano pa may execute yan? Kung meron ng mga naka-final paint na, meron ng mga glass. So tibag na naman sila ng kisame dito. Kaya ang sabi ko na lang guys is kung kaya nyong mapa-offset deduct yung paglalagay ng mga ganon. Kasi ang daming part eh. Dito sa may floor to ceiling na kisame, doon sa may master's bedroom, and then at the same time sa kitchen, actually may mga ganyan na design. Kaso hindi na nga lang may execute dahil parang yung feasibility niya ay hindi. So siguro ipagawa na lang natin yan sa ating fit out contractor, yung magi-interior talaga nito para at least hindi na madagdagan pa yung sila na ang mamroblema sa problema ng GenCon, di ba? Tignan natin kasi maganda yung yung ganun yung style ng pagkaka ng ceiling. So try natin siyang ipagawa sa sa magi-interior fit outs para at least hindi na sila ma-stress dito lalo sa mga kisame natin. Pero hopefully sana maging maayos yung pagkaka-chip nung kisame. Kaya naman kaso nga daw meron siyang nakauwang na parang certain lang meters or centimeters, millimeters, parang ganun. So, tignan natin. Kasi dapat, una pa lang, nung kinakabit yung kisame ay naka-design talaga siya for the cove na ilaw. Hindi lang nila na prepare ata yung surface na ganun. So, ayan. Dito naman sa ating balcony guys ay ongoing na rin yung paglalagay ng mga ganito. So, inaayos na rin ni Kuya para at least gumanda. So dito balak namin dito guys maglagay ng parang indoor plants sa area na to oh. Kasi parang maganda siya na nalagyan ng mga halaman. Kumbaga #lamok sa buong bahay. Diba? So tignan natin kung ano yung magiging decoration ng ating interior. Kasi may mga parts na ipapabago kami, especially sa master's bedroom kasi may mga pegs kami na gustong ma-achieve sa master's bedroom. Hindi talaga biro, no? Pagka nagpapa-interior designing ka and especially kung ang budget mo ay ganito lang na amount. So, ma-adjust talaga. So, actually guys, sa mga nagtatanong kung magkano ba binudget namin sa interior designing, actually si CMB, yung mag-interior sa amin dito ay nakadepende sila sa laki ng size ng mismong pinapagawa niyong bahay. So, and then, bago sila mag-design is kukunin nila lahat ng mga plans like floor plan ng bahay, and then mag-ocular sila mismo on-site para at least ma-check yung feasibility ng mga ilalagay nilang furniture, mga gamit, ganyan. Kasi ayaw din namin yung medyo masikip. Yun ang isa sa mga namin, sa mga kinonsider namin. Ayaw namin ng maraming gamit na ilalagay. As much as possible, minimalist lang. Pero yung niya is medyo darkish yung mood. Yung alam mo yun, parang especially sa master's bedroom, medyo dark yung niya, yung dating niya na medyo luxury, parang ganun. Ayun, maraming mga na bago sa interior designing namin kasi nga sa dami naming pinupuntahan na like mga hotel, ganyan sa abroad, kinumpal nila yun and then nag-come up sila ng mismong design. And then sa first design, nagkaroon ulit ng other design kasi nga especially dito guys. Yan, so dito yung consideration ng aming headboard kasi nung una dito talaga originally. So parang dito kasi actually maganda talaga. As in sa totoo lang maganda din talaga dito yung magiging headboard. Kaso si Mo ayaw talaga niya. So sabi niya dito na lang sa part na to. Kaya nag-decide si interior designer na dito siya ilalagay yung headboard namin. Kaso
nag-aalanganin sila dahil nga dito sa may pinto ng aming walk-in closet, medyo malaki yung space na nasakop dito sa may area. Supposed to be dapat ito i-move dito pa. Kaso nung ongoing yung construction and sinasabi na namin na kung po pwedeng i-move ay hindi sila nakinig. Kaya ang nangyari, dyan pa rin ang headboard pero ito magiging close na to. Kumbaga papatayin na yung area na to. Pero yung taas niya ay gagawing parang cabinet. Cabinet type yung magiging taas. Yung baba ay medyo papatayin since ang ilalagay nga dito is king size na kama. So, sakto lang sa amin and hindi sobrang liit pero sobrang laki. Hindi, yun kasi yung namin, yung dream namin talaga na maglagay ng sobrang lawak na na kama. Kasi guys, kung alam nyo lang, kami ni Mo, sobrang likot namin matulog talaga. So, malikot kami kaya kailangan naming malawak na na kama, especially ako na ikot ng ikot sa may kama at saka maraming unan na nilalagay. Kayo rin guys, ganun ba kayo na sobrang daming unan yung nilalagay nyo sa kama? Kulang na lang maging unan ang laman ng kama nyo. So, ganun kami ni Mo na mas okay, mas maraming unan talaga. And yung malawak yung space, 'di ba? Kasi yung ngayon yung tinutulugan namin para siyang queen size na mas added pa. So, sa dami ng unan namin ay parang nalalaglag na kami pare-parehas. Diba? Kaya final, dito siya ilalagay yung aming headboard. Tapos ito is maiko-close pero cabinet siya on top. Lagayan ng mga extra pillows, ganyan, mga linens. Pero maganda rin talaga dito no? Maganda rin siya talaga dito. Kaso yun nga lang, kinonsider ko yung yung thoughts ni Mo na yun nga, medyo harap kasi siya ng pintuan kaya dito na lang. Kung ano ang gusto ng ating asawa ay dyan na lang. Sundin na lang natin yung area na yan. So baka dito guys ay mapalitan din yung mismong final paint ng master's bedroom kasi nga nagbago yung mga design and then yung color scheme na ilalagay dito. And at the same time yung kisame ay ipapalitan din actually. Ko-consider din na palitan yung mismong kisame dito. Kaya, ayun, tignan natin, abangan natin yung mga transformation na magaganap dito sa aming MBR dahil nakaka-excite. And may mga areas din kami na i-DIY para at least ma-vlog din namin, masama namin kayo sa journey na yun. And ang ganda kayo mag-DIY, di ba guys? Kasi syempre na-share din natin sa ibang mga nanonood or nagpapaganang bahay na magkaroon din ng mga ideas na gano'n. So nakaka-excite yung part na yun.